Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masasamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Naaalala niyo pa ba si X? Naaalala niyo pa yung ex niyo? Ex-boyfriend? Ex-girlfriend? Ex, nung unang panahon, ex-shota. Ngayon, ex-jowa na, mga jowa. Ano naaalala niyo po sa mga jowa ninyo ngayon? Yung mga dati niyong boyfriend. Ano po naaalala ninyo? Ang hirap magsalita, lalo na kapag katabi mo yung, no? yung Mr. o Mrs. Ang hirap, baka magsimula pa ng away, si Father talaga. Intrigero. Pero sa tingin po ninyo, ano mas naaalala ninyo? Pag pinag-usapan natin yung ex ninyo, yung naaalala nyo pa rin ba yung pakiramdam ninyo sa kanya? O yung mas naaalala nyo yung sinabi niya sa inyo? Yung iniwang mga salita, ano pa tingin niya mas naiiwan o mas sariwa? Ang sabi nung kanta, may kanta dyan I remember the boy, but I don't remember the feeling anymore. Diba? May ganun kanta, no? Maaaring naaalala mo siya, pero hindi mo na maaalala yung warmth ng pagmamahal mo dati, nung unang panahon, no? Hindi mo na maalala yung romantic feeling. Pero yung sinabi niya, yung mga binitawan niyang salita sa inyo, dun sa mga lugar na romantic, yung mga sweet words na binitawan niya sa inyo, exclusively for you, maaaring naaalala niyo pa. Pero yung feeling,
maaaring malabo na. Hindi ko na maramdaman. Na? Tama? Well, practically, talagang minsan, mas madali nating mawala o malimutan o mawala sa isip natin yung feeling. Kasi ang feeling ay emotions. And emotions are temporary and fleeting. No? Di ba? Nakawala yan eh. Pero yung mga salitang binitawan, yan ay pumapasok sa memorya yan. Naaalala niyo pa yan. Di ba? Bakit ko sinabi ito? Dito po natin makikita ang Panginoong Jesus na sa gitna ng kanyang pagpapagaling, sa gitna ng napakaraming dumadagsa sa kanya, mas pipiliin niyang mangaral. Mas pipiliin niyang magturo kaysa magpagaling. Dahil batid ng Panginoon, yung pagpapagaling, madali lang naman sa kanya yun eh. Maliban doon, minsan ang tao, pag may sakit, may nararamdaman, takbo sa Diyos. Pero pag malakas na at wala nang nararamdaman, nakakalimot na rin. Kaya mas minsan gustong mangaral ng Panginoon kasi yung mga salita niya ay buhay. At ang mga salitang binibitawan ng Panginoon, yan ay pumapasok sa ating kalooban. Yan ang nananatili sa atin. At kung ang pagpapagaling, napapalakas ang ating katawan, na ibabalik yung sigla ng ating katawan, yung pangangaral, yung salita niyang buhay, yan ang magliligtas sa atin ng pangmatagalan. Yan, in fact, ang makakatulong sa atin at makapagliligtas ng ating kaluluwa. Magpasawalang hanggan. At yun ang nangyari sa Ebanghelyo. No? Dinudumog siya ng tao. Nalaman ng mga tao sa iba't ibang lugar, pupunta siya sa lawa ng Galilea. So ano ginawa ng Panginoon? Siya na ang nag-request. Pwede po ba? Pahiramin niyo ako ng bangka. Bangka. Para ako ay lululan doon, sasakay ako doon, at kung maaari, ilayo nyo ng konti sa pampang ng lawa. Sa anong kadahilanan? Anong kadahilanan? Hindi para i-pray over niya lahat yan. Hindi. Sa kadahilanan na gusto niyang mangaral. Gusto niyang magturo. Ang mas mahirap kasing marating ng salita ng Diyos ay yung puso. Ang mas mahirap maabot ng Diyos ay yung mga puso ng tao. Kung kaya't kailangan niyang mangaral, kailangang makapasok ang mensahe niya sa kalooban ng tao. Hindi lamang yung sa balat, hindi lamang sa pakiramdam, hindi lamang skin deep ang tinatawag, kung hindi mas hangad ng Panginoon na pagalingin tayo, hindi lamang sa pangangatawan o panlabas, but lalo't higit, mapagaling ang ating kalooban. Kasi nga, tayong mga tao, kaya nating tiisin ang sugat. Ang mahirap tiisin ay yung sama ng loob. Yung mahirap tiisin ay yung kalungkutan sa iyong puso, yung paghahanap, pangungulila ng iyong kalooban. Mas mahirap dalhin. Kaya mo pang masugatan. Kaya po minsan, nakakalungkot po, mga kabataan akong ito po ay marahil paalala na lamang din po sa mga magulang. May mga kabataan po ako na dahil nakakaramdam ng matinding pangungulila, kalungkutan, ano gagawin nila? Sasaktan ng sarili. Not necessarily magpapatiwakal, hindi po. Sasaktan ng sarili. Sinasaktan. Kaya nilang tiisin yung hiwa ng blade sa kanilang braso. Ang hindi nila kayang tiisin, yung pangungulila nila sa mga taong dapat ay malapit sa kanila. Ang hindi nila kayang tiisin, yung hindi sila maintindihan ng kanilang mga magulang, wala nang makaunawa sa kanila sa pamilya, hindi nila kayang dalhin. Kaya anong gagawin? Para mabaling yung sakit
mula dun sa kanilang kalooban, sa iba, sasaktan nila ang kanilang sarili. Paulit-ulit, paulit-ulit. Yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon mas pipiliing magturo kaysa magpagaling. Mas pipiliin ng Panginoon na mangaral kaysa magpagaling. Dahil kung madali lang magpagaling sa Panginoon, mas mahirap maabot ang kalooban ng tao. Mas mahirap maabot ang puso ng tao. Pakatandaan po natin, ang pinakamadaling magagawa ng Diyos ay pagalingin ang ating karamdaman. Nawa po, ipaabot natin sa Panginoon ang ating puso. Mas ipaabot natin sa Panginoon ang ating kalooban. Buksan natin ang ating buhay, ang ating puso't isip sa Panginoon, at ang lahat ay susunod na lamang. Ang lahat ng ito ay susunod na lamang. Pagagalingin niya tayo sa labas at sa ating kalooban.